Naku po, nagkatotoo na itong si Senador Loren Legarda at ang kanyang anak sakay ng eroplano babalik ng Pilipinas nakaposas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, laman ng video na ito, mainit-init pang balita, kalalabas lamang buhat sa kumpirmasyon ng ombudsman. Naaalala niyo po ba ang binitawan ni Ombudsman Remulla na kung ayaw umuwi ng Republika ng Pilipinas si Senador Loren Legarda at ang kanyang anak ay uuwi sila ng nakapusas sakay ng eroplano? Tama! Ay nagkatotoo, mga kaibigan, dahil laman ng balita na ito, ipi-play ko kalalabas pa lamang buhat sa kumpirmasyon ng ombudsman. Kapanapanabik mga kaibigan, huwag kayong aalis. Kanina lang ay tinapik ko ito, mga kaibigan, kahit punta nyo diyan sa aking first vlog, naka-upload doon sa aking YouTube channel. Ilang oras lang ang nakakaraan na ang sabi ko nga, kaya extend ng medical leave itong si Loren Legarda. Ang hidden agenda niya ay turuyan ng takasan ng kanyang kaso para magtago. Kasabay po niyan, ilang oras lang ang nakakaraan laman ng balita na ito. Ayon sa ombudsman, nako, magugulat po kayo. Magaling umaksyon itong ombudsman, in fairness naman, dahil nalaman nila ito. Laman ng balita na ito, ibabahagi ko po sa iyo. Nako, matindi i-play ko buhat sa ombudsman, mga kaibigan, kung paano babalik ng Pilipinas nakapusas. Nagkatotoo ang pangako ni Ombudsman Remulla. Ito po, mga kaibigan. Nako, matindi. Nasa na? Sandali lang sandali lang po at medyo namatay itong ating shoutout po sa lahat. Eto. Sir, nabanggit mo si Senador Loren Legarda and the Congressman Legarda Legarda. Sir, any update mo sa cases and yung whereabouts nila? Well, yung kay Legarda Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, which we have begun to find quite suspicious already. So, on the one hand, you have the congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have these... Eto mga kaibigan, kasunod na ay nag-apply ng political asylum. Posibleng nag-apply na ng political asylum katulad itong ginagawa ni Roque, itong si Legarda. Panoorin po natin, mga kaibigan. Senator has constantly extended her travel leave or her medical leave. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of Bills. The last that we heard, both in France. So, of course, these are things that we have to know. Sir, yun nga po, nababay na report na nasa strike sila. Sir, nakikitin po ng ombudsman yung possibility na gawin na yung ginawa ni dating Congressman Zamico. Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek her asylum is political persecution. Yun na po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda, Congressman Legarda Leviste, doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed by yung solar farm. And yet, they did nothing.
So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa. And the people, the Filipino public, have felt yung kanilang, the effects of the actions that they did. We see that the electricity prices are very high. And kung ginawa nila yung kanilang promise to deliver energy from their solar farms, it would have helped us a lot. Pero ang nangyari, Iyan po mga kaibigan na interview ni Clabano, medyo yan, hindi masyadong makita, no? Ay, dito pala, kasi hindi makita niya. Ayan, no? Yan po si Ombudsman na tagapagsalita po ng Ombudsman, si Nico Clabano. Kalalabas lang mo niyang kanyang interview sa kanya. Ilang oras lang ang nakakaraan. Maliwanag po mga kaibigan na ayon kaya to ni Clabano ay posible nang nag-apply ng political asylum itong mag-ina yan po sa nasabing bansa. Nako, ginaya itong si Roqueta, ginaya itong si Saldico. Kita niyo po, ang sabi ko kanina sa vlog ko, ang public opinion ko ay kaya ito ay nandyan sa ibang bansa ay hindi na talaga babalik dahil sa takot nito tayo makulong mga kaibigan. Kaya hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news mga kaibigan, dahil laman ng balita na ito ibinahagi ko po sa inyo buhat po sa Ombudsman na sila po ay naniniwala na nag-apply na ng political asylum itong mag-ina, kaya nandyan ho sila sa nasabing bansa. Gusto ko munang kunin ang inyong panit. Kayo ho ba ay naniniwala na nag-apply na ng political asylum para na sa kanila hindi na sila makabalik dito sa ating bansa at mabigyan sila ng pagkakataon na proteksyonan ng ibang bansa? Sa comment section nila yan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Kaya ang sabi ko nga ho, disclaimer lang, kaya't nasabi ko, nagkatotoo na ho ang pangako sa atin ni Ombudsman Remulla. Kung maaalala nyo ho, last week sinabi niya, kung ayaw nilang bumalik sa Republika ng Pilipinas, ay baka gusto nilang bumalik sakay ng eroplano na nakapusas. Ngayon, ay ayaw po nilang bumalik. Kung nag-apply ho talaga sila ng political asylum, totoo ho ang binitawan na pangako sa atin ng Ombudsman na isang araw magigising ho tayo. Ang mag-inang ho ito ay babalik sa Pilipinas kapag nagkaroon po ng pagkakataon. Kung sakaling ang kaso ay gumulong sa paglabas ng arrest warrant, talaga pong totoo ang sinasabi ni Ombudsman Remulla na babalik po sila sa Pilipinas sakay ng eroplano na nakapusas. Dahil alam ko ho, hindi tumitigil ang Ombudsman, gagawa po ng paraan kahit sila ho ay nag-apply ng political asylum. Hindi po lahat ng nag-apply ng political asylum ay ginagranted o pinapayagan. Kung hindi mo sila payagan, tsaka walang rason para sila payagan, alam ko na ang sasabihin naman nila ay political persecution. Yan lagi ang katuwiran nila, di ba? Ay kung nagkataong hindi po mag-grant o talagang pauwi sa Pilipinas, o talagang gumawa ng pagkakataon ng ating pamahalaan na talagang makuha sila, talagang totoo ang sinasabi ni Remulla, magigising tayo isang araw, babalik sila sa Pilipinas sakay ng eroplano nakapusas. At sa ngayon ho, nanonood sila pag nagkaroon po ng pagkataon at kapag dumating po sa ganyan mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hintayin po natin. Dahil hindi nyo alam kung ano pa magiging aksyon ng Ombudsman mo dito. Talaga pang hindi na sila babalik sa Pilipinas? Ay sa bagay. Kaya marami po magbabago. Baka magbago pa ang isip po nito, biglang bumalik. Kaya lang pag gusto na bumalik, hindi na sila makakalabas ng ating bansa. Dahil ito ho ay bibigyan ng whole departure order. Dahil ito ho, ang sabi ng Ombudsman, ay malapit na rin ho sa katotohanan ng kanyang kaso
patungo dito sa tinatawag na arrest warrant. Yun ang kinatatakot po nila di ba? No. Isang like, isang share sa video na ito, kinulang tayo sa oras, bigyan natin ng parto. Salamat po.